Tinitimbang pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga panawagang higpitan o ipagbawal ang online sugal. Ayon sa palasyo, ayaw ng Pangulo na magpadalos-dalos at isinaalang-alang din ang kita ng gobyerno rito. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kabilang sa hinanap ng ilan sa nakaraang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, ang isyu ng online gambling na para sa ilan ay dapat ng tuluyan ipagbawal. Sa gitna yan ng mga samot-saring kwento ng mga nalululong dito na nagre-resulta sa pagkabaon sa utang, pagkabura ng kabuhayan at pagkasira ng pamilya. Ayon sa palasyo, batid ng Pangulo ang mga ito, pero maingat pa itong tinitimbang. Huwag tayo masyadong magpadalos-dalos. Dapat muna po malaman natin saan ba nanggagaling yung kamalian. Doon ba sa license, online gambling app, o doon sa mga hindi lisensyado? Inihalimbawa ni Castro, ang isabong na kahit illegal na ay may mga patagong nag-ooperate. Ang isabong noon nakakapagbigay ng revenue, ng tulong sa pamahalaan. Nung tinanggal po yan, definitely wala na. Pero bakit may isabong? So sino nakikinabang sa illegal na sabong ngayon? Halos parehong argumento ng mga lisensyadong operator ng online gaming platforms sa dati nitong pahayag. Maglalaro rin naman anila ang mga Pinoy. Kung hindi sa lisensyadong platform na sumusunod sa regulasyon, ay sa mga illegal na sites na hindi nananagot kanino man. Ang hulian nila ang pupuntahan kung may total ban at lalong mawawala ng kontrol ang gobyerno sa mga ito. Kinikilala rin ito ng Malacanang at isa raw sa mga isinaalang-alang ng Pangulo. Dapat ito aralin mabuti. Ano ba ang dapat gawin? Dahil kapag nga tinanggal natin talaga, agad-agad ang online gambling at maapektuhan naman yung ibang mga lisensyado, makakaapekto ba ito sa tulong sa bayan? Noong nakaraang taon ay pumalo na sa mahigit 135 billion pesos ang kita ng PAGCOR sa electronic games sa tawag nito sa licensed online gambling. Higit 32,000 naman ang nagtatrabaho sa mga online gaming companies ayon sa PAGCOR. Nang tanungin pagkatapos ang SONA ng Pangulo, sabi ng Finance Department, The President is concerned with it. There will be additional regulation and possibly more revenues. If people do gamble, you'd rather regulate it than they go to the illegal. My understanding is 60% is illegal and 40% is legal. If you ban it, 100% will become illegal. It's a balancing act that we have to do. Yeah. hindi bababa sa 11 panukalang inihain sa Kamara para higpitan o di kay tuloy ay pagbawal ang online gambling. Hindi naman bababa sa 8 ang katulad na panukala sa Senado. Pero pumasaman sa Kongreso, kailangan ng lagda ng Pangulo para maisabatas ito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.